Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ang mga politikong sangkot sa iligal na pogo sa Pampanga at Tarlac, unti-unti na ngang lumalabas ang mga galamay ng mga sindikato ng pogo at muling binunyag ng isang abogado ang ilang pang protektor. Na-discover ko na isa sa may-ari sa mga lote na kung saan itinayo ang 10 hektarya na pogo ay si Lito Lapid. So ngayon, ito naman si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Dennis Pineda na gobernador ng Pampanga. Walang ibang ginagawa ito kundi magbigay ng proteksyon sa lahat ng mafia dyan sa loob ng Pampanga. Kaya ang kanilang kinikita dyan ay malaking malaki. Kaya nga ayaw ni Gloria na manahimik kahit na naging presidente na siya. Ayaw niya na manahimik na lang siya para naman lilibasin na lamang niya ang kanyang pera na nakulimbat mula nung siya naging Pangulo. Di ba? Kaysa yung, bakit niya? Kasi naghahangad pa na makakakuha ng marami. So kaya gusto niya maging congresswoman pa rin kasi marami nga dyan pagkakitaan maliban sa sugal ni Bong Pineda. Meron pa siya ngayon tinatawag na illegal na isabong na kakompetisyon ni Atong Ang. So kung talagang ayaw ni Gloria at ayaw ni Dennis Pineda na mga illegal yan at bakit nagpapatuloy? Naniniwala naman ang Senado at Kamara na bibigyang aksyon ito ng Pangulo. Lalo na't panawagan ng taong bayan na tuluyan ng isara ang lahat ng pogo. Pero ayon mismo sa bagong Senate President na wala siyang magagawa para ipasara ang pogo. Para sa akin, wala akong problema kaugnay ng mga illegal na pogo. Pagdating sa legal na pogo, yan ang dapat pagpasahan ng executive branch at ng PAGCOR kung patuloy pa ba nilang papahintulutan yan o hindi. Wala sa kamay namin sa ngayon, maliban na lang kung magpapasa ng batas ang Senado at Kongreso na pinagbabawal na ito. Sumagot naman ng chairman ng PAGCOR na scam at sindikato lang ang problema at hindi ang pogo. Buwelta naman ng isang political analyst. Deklara ang pogo as a national security threat dahil parang mga kabutay na nagsusulputan eh. Pinapasok yan basically nung panahon ng nakaraang gobyerno, nung Duterte government, no? Tapos hindi natin alam, no? Hindi lang siya nag-fall sa cracks eh, no? Siya yung nag-create ng cracks. Halimbawa, Bureau of Immigration, yan yung nagpermiso. Di ba dati nagkaroon na ng skandalo dyan, yung pastillas, ng panahon ni Digong, di ba nagkaroon na ng ganong scam? May mga natanggal na o nakasuhan na 40, di ba? Ang problema, patuloy na nangyayari. Sino pa yung iba? Hindi yan mahirap hanapin dahil may mga signatures yan eh. Diba? Tapos isang ahensya lang yan. No? Under ng Department of Justice. Mismo yung Department of Justice na chismis na involved in pogo. Resback naman ng mga Duterte, tahimik lang noon ang pogo operations at walang mga sindikato dahil takot sila sa panahon ni Duterte. At dahil nga sa dami ng mga kapulisan na sangkot sa kabalbalan sa panahon ni Duterte, narito ang matinding pahayag ng mga mambabatas sa Kongreso. Doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung career ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin, mas mahalin natin yung ating mga kababayan. Public service. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you so much, Congressman Busita. Before I recognize Congressman Acop, and that's the very reason why we continue resolution number 776. Dahil itong resolution 776, ano lang to eh, Region 4A lang to eh. And prior to this, we have already a motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to conduct criminal activities. And this committee will never allow such thing to happen. Kaya ito nga, babala to sa ating mga kapulisan, no? Ito naman kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As always, sinasabi namin, hindi naman to lahat. Ang problema na naapektuhan ng organisasyon, naapektuhan si General Lucas because maraming mga pasaway
doon sa region namin, which started when the good congressman from Antipolo started to investigate a case against a certain Major Porcincula, which now is already dismissed from the service and have a criminal case against him. So, hindi namin kayo titigilan itong mga bad eggs, please. And to all the people, mga ating mga kababayan na may ganitong klase ng problema, huwag po kayo matakot. Hindi kami natatakot dito. And I'm very thankful do sa mga people like you na nire-reveal yung mga ganitong klase ng insidente for us to validate. Pero we are warning those who are just acting, na iniisip nyo na mapapalusutan nyo kami dito. No, we will never allow that this committee will be used for that purpose. Sa amin, kung biktima kayo, ipagtatanggol namin. Pero kung kayo gagamitin nyo ang committee ito, then may kalalagyan din kayo. Pakukulong din namin kayo dito kung nagsisinungaling kayo. Congressman Acop, now you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the RG? Did I hear it correct na kayo po ay nag-iimbestiga doon sa mga participants sa operation na ito? Yes, yes, Your Honor. May ano po ang dahilan ninyo? Bakit nyo pinaimbestigahan po sila? Your Honor, the suspect turned victim ay namatay po, Your Honor. Is it standard operating procedure of the Philippine National Police pag yung biktima ay namatay? Sa bypass operation, nagko-conduct kayo ng investigation? On the part of IAS, Your Honor, motu proprio po, police po ang involved. And as the regional director, it is my obligation, Your Honor, to know the truth surrounding the incident, Your Honor. So I immediately directed the provincial director of Batangas to conduct an investigation, Your Honor. Tapos na po ba yung investigasyon ng provincial director ng Batangas? Your Honor, the provincial director is with me. Baka pwede pong siya po yung sumagot, Your Honor. Bago siya sumagot, RD, sa mga statements mo, parang duda ka rin sa report ng iyong mga opisyal na nag-participate sa operation na ito. Is my intuition correct? In all the bypass operation, meron pong reported arm encounter, nagpapakandak po kagad ako ng investigation, Your Honor. Hindi lang po ito, but others, Your Honor. Thank you. May I know the answer of the Provincial Director of Batangas? Sir, magandang hapon po at sa members ng committee ito. Go ahead. Sir, based on the instruction of the Regional Director to conduct parallel investigation in collaboration with PS, sir, briefly, sir, these are our findings. No? Number one, sir, there were clear violations of the PNP manual in the conduct of anti-illegal drug operations. The IR or dating tinatawag nating summary of information were incomplete kasi ang nakasulat po dun, sir, ay alias Balot Laresma. There was no proper validation conducted, hence no submission of surveillance report, developmental report. That would trigger the conduct of the appropriate bypass operation. So those prerequisite in the planning stage, sir, ay hindi po na-comply. Also, sir, the approved pre-operation clearance coming from the PDEA was approved around 7 in the evening, 7:15, and they jump open their station at around 6:45. So, the operation was conducted without, hindi pa natanggap yung clearance coming from PDEA, which is required by regulation, sir. In other words, nag-jump off sila, nagsimula na sila ng operation without the PDEA clearance. Yes, sir. Okay, please proceed. Yes, sir. And also, sir, when we went over the documents submitted, particularly on the inventory of evidence seized in said operation, there was non-inclusion of the non-drug evidence, like the caliber 38 used by the suspect, victim, Brian Ledesma. So that is very critical because it was alleged that there was an armed encounter. Hence, in the document submitted, it was not included as part of the evidence. And also, sir, non-coordination with the local police unit. As
considering that this is a planned operation, at alam naman nila sir na yung lugar na pinangyarihan ay Quezon. It was Chaong Quezon, sir, I should say. Chaong Quezon, the reports, based on the reports, the incident happened in the territory of San Juan, Batangas. Hence, with that, sir, no, in summary, in coordination with the Internal Affairs Service of Batangas, as mentioned by the RD, we have filed, or the PIAs have already served subpoena to them to answer the charges of neglect of duty for the Chief of Police for failure to supervise and control the acts of his men, and irregularity in the performance of the official duty, as they allege that it was a bypass operation, but based on the scrutiny of the documents submitted, so wala sir, walang regularity, puro irregular. And also sir, dishonesty for not declaring properly truthfully the facts of the case, particularly the real place of incident. So this is a continuing effort, sir, and we will not, as instructed by RD, sir, we will not tolerate any wrongdoing, sir, and we will exact high standard of accountability at all levels of command, sir. Thank you, sir. Thank you. So, the higher authorities of the Philippine National Police in Region 4A know for a fact that the incident happened not within the jurisdiction of the San Juan Police Force, na sila ang involved doon sa alleged encounter. In other words, sinasabi po nyo sa amin, nag-operate po sila sa jurisdiction na hindi kanila. Yes, sir. Yes. Okay. May I know who was the team leader of that operation? Police Master Sergeant Juan Amparo Macaraig, Your Honor. Master Sergeant, did you follow or alam mo ba yung manual ninyo sa illegal drug operations? Yes, Your Honor. And may I know how many phases are there? If you know. Kasi kung hindi mo masagot yun, basic yun, na dapat 3 phases yung operations na ganito. 5, Your Honor. 5? Could you please enumerate the 5? Planning po, coordination, surveillance. Hindi mo alam. Sasagot mo palang iho, hindi mo alam. I'm sorry, Your Honor. Alam mo, hindi ako magtatanong ng tanong na hindi ko alam yung sagot normally. I'm sorry, Your Honor. Ha? Huwag kang magsasabi ng alam mo kung hindi mo alam. Kasi kung nagsisinungaling ka sa maliit na bagay, magsisinungaling ka na sa malalaking bagay. Alam mo ba yung ibig kong sabihin? Tinitesting ko lang kung magsasalita ka ng totoo, iho. Di ba? Tinanong ko lang kung alam mo yung proseso ng anti-illegal drug operations. Sabi mo, alam mo. Pero sa unang tanong ko pa lang, bagsak ka na. There are 3 phases, iho. Yung prior to bypass operation, the bypass operation itself, and the post-operation. Maski tanungin mo yung mga opisyal na nakakalam nito. Ang tanong ko sa iyo, nasunod mo ba lahat to? Yes, Your Honor. Paano mo masusunod yung hindi mo alam? Hindi mo nga alam paano mo masusunod? Niloloko mo yata ako. Nagkaroon, sir, kami. Hindi mo nga alam yung proseso Tapos sasabihin mo sa akin, sinusunod mo? Master Sergeant, niloloko mo na ako niyan Di ba? Paano mo susundin o susunod sa isang bagay na hindi mo alam? Kindly explain it to me. I'm sorry po, Your Honor. No. I'm sorry po, Your Honor. Sinabihan na kita ng una, huwag mo akong bulahin. Kasi, mas matagal ako sa pulis kasi sa iyo.